Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, nakita ko na naman po itong itong banat mga minamahal ni Zaldico. Tungkol nga po dito kay Vice President Sara Duterte. You remember, di ba? Nung medyo hindi pa sila magkakampi, tinawag niya yung shiminit. Hindi makasagot sa 125 million confidential funds. Tapos ngayon, bigla silang nagkampihan. Kung hindi mo naman anak ng weteng, o tingnan ninyo. Tingnan ninyo kung paano sila nagbabanatan noon. Pakita ko lang sa inyo mga minamahal. Lalo pat pinag-uusapan ngayon, yung tungkol nga po sa impeachment complaint, which is included na din po doon yung 125 million confidential funds na iniimbestigahan dito nga po kay Vice President Sara Duterte na hindi niya nga po masagot-sagot. Tingnan niyo mga minamahal. Siminit. Di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund. Siminit ka, hindi ka makauwi ng Pilipinas dahil lilitsunin ka dito. Meron pa yan mga minamahal, meron pa yan. At hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na panggagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit isang sintimo na dapat natin bantayan. COA at hindi Kongreso. Oh, narinig ninyo. Nasisipon tuloy ako mga minamahal. Kita ninyo kung paano sila nagbabanatan dati. Diba? Kita ninyo kung paano sila nagbabanatan before. Tapos ngayon, nagkakampihan. Para kalabanin ng presidente. Parang yung ano lang parang ganito lang. Actually, nakikita yan mga minamahal. Real situation. Katulad ng magkaaway sila, tapos biglang nagbate. Parang yung magkaibigan, tapos naging magkaaway, tapos nagbate, makikita mo na lang, magugulat ka, ha? After nilang magsiraan, magkakampi sila? Parang parang may mga ganun-ganun ba? Parang nababaliw. Actually, madami pa nga akong video na nakita na itong si Zaldico ay talagang binabanatan malala itong si Sara Duterte. Oy Sara, ang sabi sa'yo ni Zaldico, sagutin mo yung 125 million confidential funds within 11 days kasi parang natalo mo pa yung Napoles. Diba ngayon, kung pag-uusapan natin yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, gusto nilang ipa-dismiss. Bakit gusto nyo ipa-dismiss kung pwede nyo namang sagutin? Kasi sa isang abogado ninyo, 16 ang abogado ninyo. Tandaan mo, Sara Duterte, anong silbi ng abogado mo? Ano yung silbi yung pinababayad mo sa abogado mo? Anong silbi? Diba? Anong silbi nun kung hindi mo sila magagamit para ipagtanggol ka? Again and again, yung narrative ninyo, yun na naman ulit. Diba? Gusto na naman ata ninyong humingi ng tulong sa Supreme Court. Nakakaloka. Diba? Kaya nga sabi ko, nung pinapanood ko tong video ni Zaldico, sabi ko, ano kayo makaramdaman ni Sara Duterte, no? After banatan siya ni Zaldico ng banat na banat, kahit ata balat, binanatan Tapos bigla silang magkakampihan. Tapos bigla ngayong pumutok yung issue sa impeachment na naman, na kung saan sila mismo, itong sila Zaldico yung nag-report dyan, yung nag-investigate, diba? Sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte noon. Diba? Oo, yung mga reports sila Diba? Tapos ngayon nagbabanatan sila like, tingnan ninyo, diba laro? Dapat sana yung mga ganitong actually, nagiging katatawanan na lang talaga silang dalawa, no? Alam mo, VP, sa maliit or sa pinaka-short na statement, hindi mo na kailangang magtago. Hindi mo kailangang i-dismiss kung matibay ang ebidensya mo. Unang-una, abogado ka.
Pangalawa, 16 na yung abogado mo. Biruin yung mga minamahal, kung ako yung tatanungin. 16 mag-hire ako, tapos yung naisip lang nila is ipa-dismiss, dadaan na naman sa technical, hindi na naman daw nakuha ang due process. Kung ako yun, ayaw na ako. Ang hihina ninyong abogado, mga lintik kayo. Di ba parang ganun ang nangyayari. Ang hina nyo namang mga abogado kayo. Oh, hindi nyo man lang ginalingan. Di ba? Gets ninyo mga minamahal na ang hihina nilang mga abogado. Sa sobrang hina nila, tingnan ninyo, ang naiisip lang nilang paraan is ipa-dismiss instead na sagutin na lang yung mga accusation. Pwede namang sagutin yung accusation nang hindi din i-dismiss or hindi pinapa-dismiss or hindi dinadaan sa technicalities kasi yun na naman yung linya nila eh. Technical na naman daw. Sabi ko nga sa isip-isip ko, anak ng weteng, oo. Tindi. Mga minamahal. Diba? Madami pa yung banat dito si Zaldi ko. Oh. Katulad ng confidential fund. Oh. Hinawakan mo yan. Paano hindi ka matitempt? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napoles, nagastos ka agad in 11 days. Si Napoles, 60 days lang. This is 100% or 0% corruption. Walang corruption, direct sa tao siya. Kasi ang AKAP, diretso sa tao. Bang speaker, gagawin ko yung pork barrel. Paano nga hindi magiging pork barrel po ang AKAP? Because that's also one of the concerns raised against it na kung magve-veto yung Congress or if they're part of yung pagsabi kung Paanong di ka naka-attempt? Ayun na nga, kaya naman pala. Tama pala talaga. Zero corruption. Labas basher ni ano kayo ngayon. Ito na yung panahon mga minamahal na bumabaliktad na. Oo, itong si Zaldi ko. Oo. Oo na, back to you si kanino i-distribute sa district nila, some have criticized na it can be a form of vote buying ahead of the elections. Yeah. Una-una, hindi siya, noong 2024, hindi siya pork barrel. Kasi pag sinabi mo pork barrel, merong kickback. No? Oo. So, yun yung usual connotation. Pero hindi naman lahat, no? Hindi lahat, no? Kasi merong mga congressman naman na talagang hindi yan ayaw, no? So, itong AKAP, hindi siya pwede maging sabihin na pork barrel. Kasi hindi this is 100% or 0% corruption. Walang corruption, direct sa tao siya. Yung pork barrel, narinig ninyo kay Zaldi ko, zero corruption. Oo. Si Zaldi ko nagsabi niya na, pero ito na yung time na parang unti-unti na siyang bumabaliktad. Pero hindi niya pa sinasabi. Pero nakikita naman ninyo, di ba, na pinapagtanggol niya dito si former Speaker Martin Romualdez, tapos tinitira niya si Sara. Ngayon, Sara, sana marinig mo to. Di ba? Sana marinig mo to, Vice President Sara Duterte, yung pagtira sa'yo ni Zaldi ko noon. Alright, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.